Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Cyril Anpanis at ngayon ating ipagpapatuloy ang talakayan patungkol sa wastong gamit ng mga salita. At atin itong uumpisahan sa mga salitang nagtatapos sa patinig i at dinadagdagan ng hulaping hin o han. Halimbawa, napagkasunduan ng mga mag-aaral na pumunta sa sinihan pagkatapos ng kanilang klase. Ang salitang nagtatapos sa patinig i at dinadagdagan o nilalagyan ng hulaping hin o han ay ang salitang sinihan. Ito ay nagmula sa salitang ugat na sine. At mapapansin natin na kapag ito ay nilalagyan ng hulapi, ang kanyang baybay ay hindi nababago. Ang patinig i ay hindi napapalitan ng ibang letra. Ito ay sapagkat ang salitang sine ay nagmula sa Kastilang salita na sine. Kaya naman hindi nagkakaroon ng epekto ang hulapi. Naunawaan po ba? Kapag ang salita ay hiniram mula sa mga Kastila, hindi nagkakaroon ng epekto ang hulapi. Kaya naman, kung mapapansin natin, ang patinig na i ay hindi nababago ang pagkakabaybay sa salitang ito at dinudugtungan lamang ng hulaping hin o han. Isa pang halimbawa, ang marka ng mga mag-aaral ang naging basihan sa pagpili ng kanilang kinatawan. Ang salita namang nagtatapos sa patinig i at dinudugtungan o nilalagyan ng hulaping han o hin ay ang salitang basihan na nagmula sa salitang ugat na base. At kung mapapansin natin, katulad ng unang halimbawa, hindi rin nabago ang patinig o ang pagkakabaybay sa salitang basihan sapagkat ang patinig i ay hindi napalitan ng ibang baybay. Ito ay dahil, katulad na lamang ng naunang halimbawa, ang salitang base ay nagmula sa salitang Kastila na base. Naunawaan po ba? Kapag ang salita ay hiniram sa mga Kastila, ang pagkakabaybay ng salita ay hindi nababago. Ang patinig na i ay hindi nababago at ito lamang ay dinudugtungan ng hulaping han o hin, katulad na lamang ng nauna nating halimbawa. Ang kasunod naman ay ang mga salitang nagtatapos sa patinig i, ngunit nagiging ay kapag ito ay dinudugtungan o nilalagyan ng hulaping han o hin. Halimbawa, nabalot ng takot ang mga mamamayan nang sila ay atakihin ng mga armadong kalalakihan. Ang salitang nagtatapos sa patinig, ang ating salita dito ay ang atakihin. Kung mapapansin natin, ang atakihin ay nagmula sa salitang ugat na atake. At ang atake ay nagtatapos sa patinig i. Ngunit nung ito ay nilagyan ng hulaping hin o han, nabago ang kanyang pagkakabaybay. Ang patinig i ay napalitan ng letrang I. Sapagkat, katulad ng sinabi ko, kapag ang isang salita ay hindi hiniram mula sa mga Kastila, ang salita ay nababago ang pagkakabaybay o ang salitang nagtatapos sa patinig i ay nababago ang pagkakabaybay. Ito ay napapalitan ng letrang I kapag ito ay dinadagdagan o nilalagyan ng hulaping han o hin. Nauunawaan po ba? Isa pang halimbawa, upang hindi magkagulo ang magkakapatid, naisipan ng kanilang ina na partihin na lamang ang tinapay. Ang ating salita naman dito ay ang salitang partihin. At ang partihin ay nagmula sa salitang ugat na parte na isa pa ring nagtatapos sa patinig i, ngunit nung ito ay nalagyan ng hulaping hin, ang pagkakabaybay ng salita ay nabago, katulad na lamang ng atakihin kaninang halimbawa. Ngayon naman, katulad din ang nangyari sapagkat ang salitang parte ay orihinal na salita ng mga Pilipino at hindi ito hiniram sa mga Kastila. Kaya naman, ang letra o ang salitang nagtatapos sa patinig i ay nabago ang pagkakabaybay at napalitan ito ng letrang I. At ang panghuli naman, kung ang salita ay nagtatapos sa letrang O at nilalagyan ng hulaping in o an, ang salita o ang letrang O ay napapalitan ng letrang U. Halimbawa, inutusan siya ng kanyang ina na isara ang pintuan. Ang pintuan ay nagmula sa salitang ugat na pinto na nagtatapos sa letrang O. At kung ating mapapansin, nang siya ay nilagyan, ang salita ay nilagyan ng hulaping an,
ang letrang O ay napalitan ng letrang U. Ito ay katulad din lamang ng ating ginawa sa pangalawang talakayan na kung saan ang letrang E ay pinapalitan ng letrang U. Dito naman, ang letrang O naman ay pinapalitan ng letrang U kung ang salita ay dinudugtungan o nilalagyan ng hulaping in o an. Naunawaan po ba? Panghuling halimbawa, siya ay hindi nahiya ng kanyang balutin ang ulo ng lechon sa piyestahan. Ang salita ay balutin. Ang balutin ay nagmula sa salitang ugat na balot. At ito ay, kung mapapansin natin na ang pagkakabaybay ng salita ay nabago. At ang letrang O ay napalitan ng letrang U ng atin itong dugtungan ng panlaping in o an. Naunawaan po ba ang ating talakayan? Mayroon pa po ba kayong mga katanungan? Kung wala po, doon na po nagtatapos ang aking pag-uulat at sana po ay kayo ay may natutunan at maraming salamat po.